Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Pilipinas ang oras, 4 na minuto makalipas po ang 5:05 ng hapon. Mula sa seguridad sa kuryente at pagtataguyod ng malinis na enerhiya hanggang sa mga inisyatiba para sa komunidad at kalikasan. Malawak na tatalakayin ng iba't ibang sektor ng industriya ang kinabukasan ng ating bansa. Makilahok sa mas malalim na diskusyon kasama si Sherwin Alfaro tuwing Sabado mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Alamin ang mga pinakabagong programa, proyekto at mahahalagang usapin sa sektor ng enerhiya. Inihahatid ng Department of Energy at Aboitiz Power. Ito ang Energy Power. Sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente at lumalalang epekto ng climate change, lalong umiigting ang panawagan para sa mas malinis at mas murang pinagkukunan ng enerhiya. Isa na nga sa itinuturing na susi rito ay ang solar energy, isang likas na yaman na sagana sa Pilipinas, pero gaano na nga ba kalawak ang paggamit nito at sapat na nga ba ang mga hakbang ng bansa para mapakinabangan ang power na nagmumula sa araw. Alamin po natin ito sa ating programang Energy Power. Magandang hapon, ako po Sherwin Bata Alfaro at dire-diretso na tayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Ang ating pong talakayin tungkol sa renewable energy. Ngayon pong hapon ay makakapanayan po natin ang Department of Energy at Aboitiz Renewables Incorporated upang talakayin ang kanilang mga programa at ang mga benepisyo nito para sa ating mga consumer. Kaya para hindi na natin mabitin itong usapan na ating tatalakayin, makakasama po natin ang Division Chief ng Solar Energy Management Division ng Renewable Energy Management Bureau na si Mr. Edward Neri, upang talakayin ang plano ng gobyerno, partikular ng DOE tungkol sa solar energy. Magandang hapon po, Mr. Neri. Magandang hapon, Sherwin, at sa ating mga tagapakinig. Mukha lang akong gagawa ng reseta. Salamat po sa pag-imbita. Mukha lang akong gagawa ng reseta pero hindi po ako doktor ha. Pag-uusapan natin itong napakalawak na talakayin tungkol sa ating pinagkukuha ng enerhiya dahil sa ilalim po ng Philippine Energy Plan for 2023 to 2050 napakarami pong mga diskusyonan na dapat talakayin, partikular dito po sa sektor ng renewable energy. At unang tanong po namin, nasaan na nga ba po ang ating gobyerno, ang ating tahakin para sa paggamit ng solar energy? Malaki na rin ba ang naitulong nito para maabot ang target ng gobyerno na mas maraming malinis na pinagkukunan ng enerhiya ang ating mga kababayan para sa susunod na mga taon? Tama ka, Erwin.
Sherwin, malaki na ang naging pag-unlad ng solar energy power sa Pilipinas. Sa nakalipas na ilang taon, mula sa pagiging maliit na bahagi lamang ng ating power mix, ang solar ngayon ay isa sa pinakamabilis na lumalagong renewable energy technology sa bansa. Sa kasalukuyan, ang solar ay may higit 3,000 megawatts na installed capacity at patuloy pang dumarami ang mga proyekto na nasa under construction at development stage. Nakikita din natin na ang patuloy na pagpasok ng mga pribadong pamumuhunan ng solar energy sa ating bansa ay dahil sa magandang polisiya ng Department of Energy. Isa na rito yung Green Energy Auction Program natin kung saan pinapabid out ng gobyerno yung solar capacity at a ceiling price. So competitive ang auction natin at discover ng price dito dahil nagpapababaan ng mga bidders dito. Isa rin sa mga isinusulong natin ay ang net metering program. So para ma-empower po lahat ng consumers natin na gumamit ng solar energy sa kanilang mga bubong at pwede rin nilang itong ibenta kung sakaling meron silang sobra sa mga na-generate nila sa kanilang solar rooftop facility. So mahalaga yung papel talaga ng solar upang makamit yung ating pambansang target gaya ng banggit mo. 35% renewable energy share pagsapit ng 2030, 50 naman pagsapit ng 2040. Alinsunod nga yan sa ating Philippine Energy Plan. Noong 2025, tumaas tayo from previously 22% lang yung renewable energy share, ngayon 25.4% na. Dito sa 25% na to, 4% dito yung share ng solar technologies. Gayunpaman, hindi lamang solar yung solusyon. Ang target na ito ay makakamit sa kombinasyon ng solar, sa wind, hydro, yan po yung mga renewable natin, geothermal at biomass. At syempre yung patuloy na pagpapalawak ng transmission system natin at energy storage. Kasi ang solar, isa sa pinakamabilis na maipatayo ito na renewable energy technology. At kaya malaking bahagi nito yung kailangan natin sa ating energy transition. Sir, sinasabi nyo kanina, Sir Mr. Neri, na in 2025 parang nasa 22% lang yung gumagamit ng solar. 2024, yeah. Then 2025, 25.4. 25.4. So may 2 or 3% na itinaas na rin kahit papaano. At nagpapakita ba to ng interest ng publiko na kino-consider na ngayon yung pag-shift mula dun sa traditional na paggamit o pinagkukunan ng mga kuryente, na ngayon gusto na nila na matikman din yung libre na enerhiya na nanggagaling sa solar? Tama po. Gusto ko lang linawin na hindi to specific lang sa solar yung pagtaas ng 22 to 25, but it's a combination ng renewable energy technologies, yung lahat na nabanggit ko kanina. Pero tama ka, lalo na itong recent na global crisis natin, na ipakita dito na isa sa mga malaking nag-import ng solar energy, solar modules at solar technologies ay ang bansang Pilipinas. Pangalawa ito sa Netherlands. So sa buong mundo, isa na tayo sa pinaka mabilis na mag-adapt ng solar technology. And speaking of this, marami pa rin po ba tayong mga solar power project na itatayo sa mga susunod na mga taon? At ano po yung mga gagawin pa ng gobyerno para mapabilis? Kasi alam nyo naman, pagdating sa bahay, di ba sinasabi sa community na parang ang hirap naman magpa-solar dahil ang dami daw requirements, ang dami mga requisitos, kailangan pa humingi ng mga permit sa barangay, ganon. So, ano po yung mga ginagawang paraan ng pamahalaan para mas lalong mapalapit yung gantong klase ng serbisyo at teknolohiya para sa ating mga kababayan? Okay, Sherwin. So batay sa kasalukuyang
pipeline ng Department of Energy, halos doble ang inaasahan natin na papasok galing sa solar energy capacities. So from 3 gigawatts, 6 gigawatts in 2 years' time. So by 2028, in-expect natin na ganito kalaki pa yung papasok from solar. Kabilang dito, dahil ito sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang dito yung pag-liberalize natin ng foreign ownership. Ibig sabihin, sa renewable energy sector, upang mahikayat yung maraming dayuhan na mamuhunan dito, allowed na silang maging up to 100% owner of that company. Meron din programa ang DOE na tinatawag na Energy Virtual One-Stop Shop. Ito yung kung saan pinagsasama-sama yung iba't ibang permitting agencies sa iisang digital platform upang mabawasan yung processing time at syempre yung red tape. Tapos syempre patuloy pa rin yung pagpapabilis ng DOE ng mga proseso sa pag-secure ng mga kontrata at mahigpit na monitoring ng mga milestones ng mga projects na yon. Katunayan, bumuo yung DOE ng task force. Ang tawag dun sa task force ay Task Force 200. Kung maalala mo, last year may SONA ang ating mahal na Pangulo. Yung 200 projects na priority ng DOE, yun nanggaling po doon sa SONA yon. So ang ginagawa ng DOE, aktibo siyang nag-i-intervene sa mga iba't ibang agencies para matugunan yung mga bottlenecks at kinakaharap ng mga proyekto ng renewable energy. So kasama dito yung DA, Department of Agriculture, the LGUs, NGCP, upang ma-resolve yung mga usapin ng land access, environmental clearances, kasama na rin yung transmission connectivity. Yun naman sa isang programa ng gobyerno, yung net metering program, nagsagawa yung DOE, DPWH, and DILG ng Joint Memorandum Circular. Ang intention nito ay para ma-streamline yung proseso ng pag-apply ng net metering program at magkaroon ng mas mabilis na proseso at mas kaunting requirements. Standard na po yung requirements dito. So inaasahan natin na mas marami pong mga consumers natin yung sa mga tahanan nila na magpapaput up ng net metering. Nako, exciting. Ito na exciting part pero magkakaroon muna tayo ng commercial gap. Pero dahil nga mas gumaganda na at mas bumibilis na yung serbisyo para maka-access yung ating mga kababayan sa malinis at renewable energy, ngayon maya-maya malalaman natin kung ano pa yung mga karamihan na dapat nating alalahanin, lalo sa mga i-remind natin ng Department of Energy, yung ating mga kababayan na eksperimento na mga naglalagay ng sarili nila ng mga panel na akala nila DIY. Oo, mga DIY na mga style. Baka mamaya ikapahamak natin to. Pero tatalakayin natin sa pagbabalik po ng ating programang Energy Power! Energy Power! Magbabalik ang Energy Power! Kasama si Sherwin Alfaro. Magbabalik ang Energy Power! Kasama si Sherwin Alfaro. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis
It's fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Galalala Falcon, galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon, galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Nagbabalik ang Energy Power. Samahan si Sherwin Alfaro para mas lalo nating maunawaan ang mga napapanahong isyu, programa at proyektong may kinalaman sa enerhiya sa ating bansa. Ito ang Energy Power. Energy Power. Energy Power. Siyempre kasama nyo pa rin po Sherwin Bata Alfaro at siyempre kasama pa rin natin ang Division Chief ng Solar Energy Management Division ng Renewable Energy Management Bureau ng Department of Energy, si Mr. Edward Neri. Sir Edward, welcome back.
Thank you, Sherwin. Ayan, tubig lang ang pahinga mo ngayong hapon. Kasi dire-diretso itong talakay natin. Dahil sa Lunes, sona na ng Pangulong Bongbong Marcos. At isa sa mga maaring maging highlight, siguro itong usapin tungkol sa paghahanap natin ng mas sustainable, mas reliable at mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya gaya ng solar power. Ngayon po, ito yung agam-agam ng marami. Dahil sa dumadami na daw po itong ating mga solar plants o power plants, kaya pa bang saluhin to ng ating mga power grid at hindi ba tayo magkakaroon ng problema kapag maulap o umuulan sa ating pag-harvest ng araw, ng kuryente mula sa araw? So, natural naman talaga na variable yung solar dahil sa nakadepende nga ito sa sikat ng araw. Ngunit ang intermittency nito ay isa sa technical na hamon na matagal nang tinugunan ng mga modernong power system sa buong mundo. Ang mahalaga ay hindi lamang ang pagdaragdag ng renewable energy plants, kundi ang sabayang pagpapalakas ng ating transmission network at ito yung grid technologies. Kaya isinusulong ng Department of Energy yung Smart and Grid Plan. So isang pangmatagalang roadmap ito para gawing mas matatag, mas matalino at mas mahanda ang Philippine grid sa mas mabilis na pagdami ng renewable energy. Layunin din nito yung matiyak na ang transmission system ay hindi lamang makakasabay sa paglago ng demand, kundi maging handa rin sa pagpasok ng malalaking kapasidad ng solar, ng wind, kasama na rin yung offshore wind at iba pang renewable energy technologies. At kasabay nito, ipinapatupad din ng DOE yung iba't ibang mga polisiya para mapanatiling matatag yung grid natin. Isa nga rito yung mandatory integration ng battery energy storage system. Ibig sabihin, required na po lahat ng mga variable renewable energy power plants, ito po yung solar at saka wind, na mag-integrate o magsama ng baterya sa kanilang mga planta. Ito yung mga power plants na 10 megawatts pataas. Ang best kasi o yung battery ay tumutulong sa pag-absorb ng sobrang enerhiya. Kapag mataas yung araw, mataas yung solar generation at agad na naglalabas ng kuryente. Kapag naman bumababa yung produksyon o tumataas yung demand, doon po nire-release yung restore sa battery. So parang sasalo. So, may sasalo doon sa demand. Yes. Na kung halimbawa hindi na sapat yung supply, may backup na battery na siyang magtutuloy ng serbisyo ng power line. Tama po. So pwede niyang i-store during daytime yung sobrang napoproduce ng solar power plant. I-store niya sa battery, tapos pwede niyang gamitin during nighttime kung saan wala ng araw, pwede pa rin gumana yung baterya. Mm-hmm. At, so ganun po yon. Opo, sir, karamihan din sa mga gamit sa solar tulad ng mga solar panel, inaangkat pa natin sa ibang bansa. 'Di ba? May kakayahan na ba tayo na gumawa nito o mag-assemble ng sarili natin mga kagamitan para ma-push yung ating mga kababayan sa paggamit ng renewable energy? Sa kasalukuyan, malaking bahagi ng photovoltaic modules, inverters at iba pang pangunahing kagamitan ay imported, lalo na mula sa mga bansang malalaking manufacturing industries tulad ng China. Gayunpaman, meron ng mga kumpanyang gumagawa ng local assembly ng ilang solar system components sa bansa natin. Mga mounting structures at electrical equipment. Dahil sa ilalim ng Renewable Energy Act of 2008, binibigyan ng fiscal incentives o insentibo tulad ng duty-free importation. Itong mga accredited manufacturers, fabricators, ng mga locally produced na renewable equipment, components at parts upang mahikayat yung mas maraming lokal na mamumuhunan sa ating bansa. Layunin nito, palakasin yung domestic renewable energy supply chain,
lumika ng mas maraming trabaho sa ating bansa at mapataas yung local na value. Kahit kahit imported yung ilan sa mga kagamitan, malaking bahagi ng economic value ay nananatili sa ating bansa sa pamamagitan ng nabanggit ko, yung trabaho, yung serbisyo at syempre yung investments. So ayun po. At ang isa pang agam-agam, siguro yung mga nandiyan sa kabukiran, yung mga may mga malalawak na lupain na kino-convert ngayon into a solar farm, 'di ba, na maaring pag-harvestan ng solar energy. Maaari daw ba makaapekto to sa kanilang pagtatanim o sa kanilang supply ng pagkain na napoproduce kung i-convert yung mga lupain para maging solar farm? Sa Department of Energy, mahalaga talaga naming linawin na hindi layunin ng ehensya na isakripisyo yung food security kapalit ng energy security. Ang posisyon ng pamahalaan ay kailangang sabay nating makamit itong dalawa na to. Ang DOE ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, kasama na rin yung Department of Environmental and Natural Resources at iba pang ahensya upang matiyak na yung renewable energy ay naaayon sa tamang land use policies. Sa halip na permanenteng i-convert yung produktibong agricultural lands, isinusulong ng Department of Energy ang mga makabagong konsepto. So, katulad ng agrivoltaics. So, ito yung agrivoltaics ay kung saan ang solar panels ay idinisenyo na may sapat na taas at espasyo upang may pagpatuloy ang pagtanim sa ilalim or pagitan ng mga panels. Sa ganitong paraan, parehong nakakagawa ng pagkain at malinis na kuryente sa iisang lupain. Magandang halimbawa dito yung proyekto ng solar power plant sa Lumbangan. Ang mga kita ng farmers nung ginawa nila yung pag-aaral, dumoble ito. So mas dumoble yung kita ng mga farmers. At marami na rin mga developers natin yung mga nag-i-initiate ng ganitong klaseng konsepto. Meron din tayong aquavoltaics na tinatawag. Ito naman, pinagsasama yung aquaculture at solar power generation. Maaaring ilagay yung solar panel sa ibabaw ng fish ponds, irrigation reservoir, sa mga katubigan para sa pagpapalaki ng para sa patuloy ng pagpapalaki ng mga isda at aqua products. Sa katunayan, ang DOE ay nagpaplano na mag-conduct ng Green Energy Auction Program specific dito sa konsepto na to, itong Agri-PV at saka Aqua-PV. Ito ay collaborative effort ng DOE sa Department of Agriculture upang matiyak na yung renewable energy development ay isinasaalang-alang po yung food security, environmental protection, tsaka yung sustainable land use. Hindi kasi ito usapin ng solar laban sa pagkain eh. Ang layunin ng pamahalaan natin ay makamit ang parehong food security at energy security sa pamamagitan ng mas matalinong paggamit at ng ating lupain at syempre yung likas na yaman ng ating bansa. Nako Sir Edward, napakaraming natutunan namin sa inyo ngayong hapon na ito at we're expecting na sa mga susunod na mga pagkakataon ay makausap uli namin kayo para magabayan lalo na yung mga kababayan natin na eto may nagtatanong nga dito si Yumi na naka-tune in ngayon sa YouTube. Sabi niya, balak raw na mag-invest sa solar. Magandang investment po ba ang solar power? So, nasa DOE ang lahat ng pagkakataon para mahikayat po yung ating mga kababayan na maintindihan lalo na ng mga pinaka maliliit na bahagi ng sektor ng ating lipunan itong mga kampanya at mga programa ng Department of Energy para sa renewable energy. Tama po. Kung mapapagbibigyan ako ng mas mahabang pagkakataon or kung hindi naman, bukas naman po yung ahensya ng Department of Energy sa mga katanungan kung paano tutulungan itong mga
kababayan natin na interesadong magpalagay ng solar facilities sa kanilang mga bubong or mag-invest sa solar energy business. Naku, maraming salamat sa oras po, Mr. Edward Neri. Salamat din po, Sir Win. Nakasama po natin sa bahaging ito ng ating programa ang Division Chief ng Solar Energy Management Division ng Renewable Energy Management Bureau ng Department of Energy, Mr. Edward Neri. Ang daming interesante na gusto nga malaman kung ano yung mga gains kapag nag-convert sila sa paggamit ng solar power. Maya-maya po makakausap naman natin ang Vice President for Engineering and Execution ng Aboitiz Renewables Incorporated para malaman natin kung paano tayo makaka-avail nitong mga gantong klase ng serbisyo at makapag-convert na tayo sa renewable energy. Oras po natin, Pilipinas ang oras, 5:34 ng hapon. Magbabalik po ang Energy Power! Magbabalik ang Energy Power! Kasama si Sherwin Alfaro. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandama na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pang-amoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Tri-Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagbabalik ang Energy Power! Samahan si Sherwin Alfaro para mas lalo nating maunawaan ang mga napapanahong isyu, programa at proyektong may kinalaman sa enerhiya sa ating bansa. Ito ang Energy Power! Sino bang gustong mabuhay sa dilim? Parang lalim no, no? Pero ang hirap-hirap siguro na walang enerhiya. Pero paano nga ba na itatayo yung mga planta ng mga nagsusupply ng enerhiya? Tayo po'y nakatutok pa rin sa Energy Power at kanina kausap natin si Mr. Edward Neri at tinalakay ang solar power plant na programa ng Department of Energy. Ngayon naman po, dumakaw tayo sa Aboitiz Power Incorporated dahil kasama na natin si Vice President for Engineering and Execution ng Aboitiz Renewables Incorporated, Mr. Chris Vincent Alidon. Magandang hapon po, Sir Chris. Magandang hapon po, Ka Sherwin, tsaka sa lahat ng tagapakinig ng DZRH. More power po. Magandang hapon. Welcome back. Dahil alam namin na nung mga nakaraang panahon, nakausap na rin namin po ang Aboitiz tungkol dito sa mga proyekto, lalo na yung konsepto ng pagtatayo ng mga pagde-develop ng mga solar power plant sa ating bansa bilang isa sa pinaka-lead company sa gantong pong aspeto ng renewable energy. Ano po ang mahalagang suporta na nakukuha natin para makapagpatayo ng planta at kikonsidera din ba natin yung mga tao na nandoon sa grounds, yung mga lugar na pinagtatayuan natin na kasama ba sila sa pagpaplano sa paglalagay ng mga solar power plants na itinataguyod po ng Aboitiz? Yes, maraming salamat, Ka Sherwin. Tama po, no? Medyo mabusisi talaga, tsaka medyo marami talagang ginagawa. Bago pa man magsimula yung construction ng mga planta natin, marami pong pag-aaral na ginagawa tulad ng mga feasibility study, tsaka yung mga iba't ibang activity para ma-ensure natin na yung tinatayo nating planta, kasi ito yung nagbibigay serbisyo sa bansa natin, tinatayo natin ito ng maayos. So yung una po, yung pinaka tinitingnan talaga namin is angkop ba talaga yung lugar para pagtayuan ng solar. So yung mga consideration po natin dito is, una, may malakas ba yung sinag or sikat ng araw? Buti sa Pilipinas, maganda talaga yung araw natin nakabilad, dito, hindi tulad ng ibang bansa. Bilad tayo. kaya ganito po yung kulay natin kasi malakas yung sikat ng araw sa bansa natin. Yung pangalawa is yung tinatawag ni Sir Neri kanina, na national grid. Importante po ito dahil kung walang pagkokonekan yung solar o yung wind natin, hindi po siya makakapagdala ng kuryente dun sa mga kababayan natin. So yun yung isa sa pinaka importante na konsiderasyon natin dahil kung walang grid dun sa lugar na tatayuan ng solar, hindi rin tayo makakapagtayo ng solar dun. Yung pangatlo, yung sinabi niyo po, very important. Binibigyan talaga namin ng importansya tsaka pag-aaral yung impact ng ating sistema sa lokal na komunidad at sa paligid nila. Kasi dun po yung bahay nila, kami po ay pumapasok at kami po ay nagtatayo ng system na to. So dapat malaki po talaga yung ating konsiderasyon sa kanila. Yung buong proseso na to, umaabot siya ng mga 3 hanggang 5 taon. So kung iniisip ng iba na napakahaba madali pala lang ng proseso. Oo. Mahaba po. May iba po nga na mas matagal pa sa 5 taon. Yung dahilan po talaga doon is gusto talaga nating masigurado na tama yung ginagawa natin. Technically, socially, and environmentally. And syempre dahil kasama yan yung
commitment ng appointees na protektahan at pangalagaan yung komunidad, may mga nararanasan ba kayo na mga hamon sa paglalagay o pagtatayo ng mga solar plants? Ano yung mga karaniwang mga problema na kinakaharap ninyo sa paglalagay o pagtatayo ng mga solar project natin? Yung problema sa pagtayo ng solar natin, dalawa po yung naisip ko, no? Yung una is yung technical na mahirap. Nakapagtayo na po kami sa bundok, nakapagtayo na po kami sa isang sobrang layong lugar. May kaakibat po na difficulty nga yung sinasabi sa paggawa ng ganung mga sistema sa mga lugar na to. Yung sa ano naman po, sa local community, yung challenge na nakikita namin ay na-solve din namin together with the local community. So, yung local community engagement po na tinatawag ay napakahalaga po talaga sa amin yun sa pagtayo ng planta. Sa simula pa lang ng proyekto, sila talaga yung una naming hinahanap. May tinatawag po kami na host community o host barangay. Sila po yung una naming pinupuntahan. Minsan po, no, ginaganap namin sa basketball court ng barangay, doon sa munisipyo. Gumagawa po kami ng mga consultation sa kanila. Kung makikita niyo, minsan nakapila sila, may mga tanong, pinipresenta po namin kung ano yung balak namin, ano yung may expect nila na mangyayari. Paano ba siya tingnan? Paano ba ano ba yung ano niya, parang kumbaga visual niya doon sa community namin. At importante din yung anong mga benepisyo na kanilang makukuha doon sa pagtayo namin ng planta sa lugar nila. So, marami po silang binibigay na feedback sa amin. Yung ginagawa namin sa feedback na yan, ginagawa po namin at pinag-aaralan, tapos kino-consider namin sa pagtayo ng planta namin. Sa mga planta po namin, Ka Sherwin, yung namin doon, yung lifespan namin doon, mga 30 years. Wow. Parang naging lokal na rin kami. Oo. So, diba? na-adapt nyo na rin. Kung ano yung kultura doon sa komunidad, na-adapt na rin ang inyong mga tauhan doon sa lugar. Tama po. At yung yung sa mga planta po namin, may 45 po kami na planta, no? Kung makikita nyo po, kung bumisita kayo sa kanila, yung mga tao namin parang taga doon na rin. Nagiging parte talaga kami ng komunidad. So yung proseso ng pag-uusap na ito, hindi lang siya nagtatapos sa construction. Tuloy-tuloy siya hanggang nandun kami. Hanggang andun yung mga planta namin. Sir, Sir Chris, may mga agam-agam pa rin ba yung mga komunidad na baka hindi ligtas o kaya maaring makapapahamak pa sa kanila yung paglalagay ng mga solar plants? May mga nakita na ba kayo o nagawa rin ng mga hakbangin para sa komunidad na makita nila na secure at hindi basta-basta na itinatayo ang isang power plant sa kanilang komunidad? Yes. Yung solar po talaga, Ka Sherwin, isa ito sa pinaka-safe na technologies, no? Dahil ito nga po ay hindi siya, walang gumagalaw na parte dito. Renewable siya, walang mga emission na tinatawag. Hindi siya nag-produce ng byproduct na pollution doon sa local na water natin. So, yung kapartner namin po dito, yung mga ahensya ng gobyerno tulad ng DNR, minsan kausap namin yung ibang mga ahensya para ma-ensure na wala talagang adverse effect. So, bukod pa sa tao, yung gobyerno natin actually yung partner natin kasi sila yung nag-iisip para sa mga tao, pinoprotect yung mga tao natin. At dahil doon, nakakasiguro na ligtas talaga yung system natin. Yung nagiging resulta nito lahat is yung pagiging namin, yung information campaign namin. So, yung resulta ng lahat ng pagsusuri, pag-aaral na to, pinapakita rin namin sa tao. Tsaka kung ano ba yung tanong nila, sinasagot din namin po. Nako, maya-maya, Sir Chris, marami pa tayong tatalakayin dahil marami pang gusto makalaman kung paano yung nangyayari na naitayo na yung planta at paano na napupunta sa mga tahanan yung na-harvest ng mga solar energy na ginagamit ng inyong kumpanya para maserbisyuhan yung ating maraming kababayan. Dahil oras po natin, Pilipinas, ganap ng alas 5:47 ng hapon, magbabalik po ang Energy Power! Energy Power! Magbabalik ang Energy Power! Kasama si Sherwin
Alfaro. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayo. Nagbabalik ang Energy Power! Samahan si Sherwin Alfaro para mas lalo nating maunawaan ang mga napapanahong isyu, programa at proyektong may kinalaman sa enerhiya sa ating bansa. Ito ang Energy Power. At syempre kasama pa rin natin ang Vice President for Engineering and Execution ng Aboitiz Renewables Incorporated, Mr. Chris Vincent Alidon. Magandang hapon ulit, Boss Chris. Magandang hapon po, Kasherin. Oo, nagsimula ng dumilim. Ngayon magbubukas na sila ng mga ilaw nila sa mga bahay nila dahil alas 5:52 na ng hapon. Ang dami pa nating talakin tungkol dito sa paglalagay o pagtatayo ng mga solar power plants. At ano nga ba ang mga bagong teknolohiya at mga gamit na mas magiging ayos o tuloy-tuloy yung supply ng kuryente, lalo na kapag walang araw o ganito na tumila na yung araw. Pag tumila na ba ang araw, mawawala na rin yung solar power na ginagamit sa mga bahay-bahay? Nako, tama po yung tanong niyo, Kasherwin. No? Naalala ko nung bata ako, meron kaming tangke ng tubig. Kasi yung tubig namin, parang solar din.
alas 7 ng umaga hanggang alas 5 na. May oras lang. Paggabi, pag naliligo kami, minsan nauubusan. Kaya yung ginawa ng tatay ko, nagtayo kami ng tangke ng tubig. Ngayon, yung teknolohiya na Battery Energy Storage System na tinatawag, o BESS, yung sinabi po ni, ni Sir Edward Mr. Neri Neri, kanina. Ito po yung bagong teknolohiya natin tinatayo natin sa mga planta natin, na parang tangke din. Ito yung objective niya. Nag-i-imbak siya sa araw, tapos sa gabi, doon ginagamit ng grid natin. So, dini-discharge o binibigay sa grid yung kuryente. At dahil dito, mas nagiging reliable yung yung solar natin, tsaka yung hangin natin o mga renewable systems natin. So, bago po ito, marami po kaming project na naka-integrate na ito. Sabi nga ni DOE, in the future, lahat ng solar, hindi na pwede yung may solar lang. Kailangan may battery din, may tangke din para make sure na sa gabi may kuryente pa rin yung mamamayan natin. Nako, magandang idea na at least yung serbisyo tuloy-tuloy. Ito yung gusto nating marinig sa mga provider kagaya ninyo. At kamakailan lang din, nakuha nyo na rin po yung pamamahala ng CBK Hydroelectric Complex. Paano nyo po pagsasamahin yung lakas ng hydro at yung solar para mas maging tuloy-tuloy at maasahan ang supply ng malinis na kuryente? Ay, magandang tanong po yan, Ka Sherwin. So, marami pong gamit yung hydro natin, yung tinatawag na CBK. At bukod sa CBK, yung Aboitiz, marami na talaga kaming mga hydro power plants na tinatawag. At yung mga gamit ng mga hydro power plants na ito, pwede rin silang maging battery energy storage system na sa gabi or sa umaga, pinapump yung tubig doon sa taas ng dam natin. Tapos sa gabi, doon naman dini-discharge. So parang naging battery na rin siya. Pero mas maganda yung siguro pagbigyan natin ng pansin dito yung diversity or yung pagkaiba-iba ng teknolohiya na gamit ni Aboitiz Renewable. Hindi lang kami solar, hindi lang din kami wind, hindi lang kami hydro, hindi lang kami battery. Pero yung importante yung pagsama-sama nitong lahat kasi hindi naman pwede isang teknolohiya lang yung magsosolve ng problema natin sa bansa natin. So si hydro, ngayon natag-ulan. Minsan yung solar mababa, pero yung hydro natin malakas. So yun yung gamit niya. Magbabalance ito lahat, yung mga sources natin at iba't ibang teknolohiya ng mga planta. Eto, may tanong lang tayo dito kay nabasa ko to kanina, si Erwin Aberte. Sabi niya, sa mga usual na plant na itinatayo ng Aboitiz, how many households ang nasiservisyohan po ng kuryente? You have 45 power plants, renewable power plants sa buong Pilipinas. Gaano kalaki yung share po na sinusupply nyo na kuryente sa ating mga kababayan? Very good question po yan, Sir Sherwin. Sir Erwin po ba or Sherwin? Sherwin, opo. Ay, bali po yung Sir Erwin, yung number of households na sinaserve natin, compute ko lang ng mabilisan. Mga 2 million. 2,130,000 households sa Pilipinas yung nasa-serve ng Aboitiz Renewables lang yun. So, medyo marami-rami na rin. At ito yung yung sagradong tiwala na binibigay ng mamamayan sa kumpanya namin na aming gusto naming i-address at i-commit at i-deliver. At para sa inyo, medyo kumukuluntoy na yung relo natin dahil magsisimula na magsaing yung iba dyan, alas 6 maya-maya Pero sa inyo po, ano po ang katangian ng isang responsableng kumpanya sa larangan ng renewable energy at paano po ninyo ito ipinapakita sa paraan ng inyong pagtatrabaho at pakikitungo sa mga komunidad kung nasaan yung 45 mga power plant ng Aboitiz Renewables? Nako, marami akong pwede masabi dyan, Ka Sherwin, Pero para sa akin, kasi ako construction ako at engineering at execution. Naniniwala ako na it is better to see than to say. At isa sa mga katangian ng isang responsableng developer nga is a developer that delivers concrete results. So marami po akong masasabi, pero yun lang yung gusto kong ibigay na na may offer ko. For me, a good company, isang mabuting developer is someone who is able to deliver on results, deliver on promises,
and deliver on the social responsibility na meron sa kanila as a company. So ito yung commitment namin sa Aboitiz Renewables. Ito po yung mission namin. Kami po ay tumutulong sa bansa natin para mabigyan ng kuryente. Malinis at secure. Parang sona nyo na po ito, Vice President Chris Vincent Alidon, na nauna kay Presidente. Pero nasa inyo po ang pagkakataon para kausapin po yung ating kababayan na ito na yung bagong teknolohiya na meron tayo ngayon sa Pilipinas at ito na rin yung kinabukasan, direksyon ng tinatahak ng ating bansa para sa paggamit ng malinis, renewable at safe na pinagmumula ng enerhiya. Opo, sa ating mga kababayan, yung masasabi ko lang po ay exciting po yung ating future dito sa bansang Pilipinas. Ako po ay galing sa University of Philippines at yung objective ko talaga ay manatili sa bansa at pagsilbihan yung ating mga kababayan. At dahil doon ako'y naniniwala, malaki po yung aking hope, and I want to share that hope, that yung pag-asa na yan. Kasi unang-una, nandito na yung teknolohiya. Pangalawa, yung gobyerno po natin ay napaka-supportive sa ating transition into renewable and clean energy. At pangatlo, kaya po natin to. Sa pag-deal ko, sa everyday, I go to the sites, I visit different places sa bansa natin, nakikita ko na yung Pilipino may bubuga talaga. So let's continue to hope in the Philippines and in the Filipinos. And I thank you. Maraming salamat. Para talaga ako nagsona. Nanood ako ng sona mo. Vice President for Engineering and Execution, Aboitiz Renewables Incorporated, Mr. Chris Vincent Alidon. Maraming salamat. Thank you for sharing your Saturday with us para maintindihan ng mas marami nating kababayan yung mga kampanya na ginagawa ng pamahalaan para mas mapamura, mapababa at maging accessible itong renewable energy para sa ating mga kababayan. Maraming salamat ka Sherwin, tsaka yung mga tagapakinig ng DCRH. Maraming salamat po. Thank you very much. Alas 6 na ng gabi, marami nang magsisimulang magsaing, magluto ng hapunan at kinokonsidera ngayon yung pag-iisip na ano nga ba yung maitutulong ng mga renewable energy lalo na inihahain sa atin ngayon ng ating pamahalaan. Napakalaking pag-asa yung dala nito na mas maging mabuti, maging matipid yung ating konsumo at mas magiging accessible sa mas marami pa yung gantong klase ng mga proyekto na tinutuunan ng pansin ng pamahalaan. Ako po, Sherwin Bata Alfaro, samahan niyo po ako sa susunod na pagtalakay sa energy power na ating pinag-uusapan dito po sa ating programa. Magandang gabi. Oras sa buong Pilipinas, ganap na ang alas 6:01 ng gabi. Mula sa seguridad sa kuryente at pagtataguyod ng malinis na enerhiya hanggang sa mga inisyatiba para sa komunidad at kalikasan. Malawak na tatalakayin ng iba't ibang sektor ng industriya ang kinabukasan ng ating bansa. Makilahok sa mas malalim na diskusyon kasama si Sherwin Alfaro tuwing Sabado mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Alamin ang mga pinakabagong programa, proyekto at mahahalagang usapin sa sektor ng enerhiya. Inihahatid ng Department of Energy at Aboitiz Power. Ito ang Energy